Bumuhos ang ulan na parang walang katapusan. Kasabay ng bawat kulog ay ang pagyanig sa dibdib ni Mateo. Nakatayo siya sa isang madilim na eskinita sa tondo, basang-basa, habang nakatitig sa katawang nakahandusay sa kanyang harapan. Isang matandang lalaki, walang malay, at ang mukha ay halos natatakpan na ng putik. Bakit ba siya huminto? Pwede naman siyang maglakad palayo. Pwede niyang sabihin sa sarili na isa lang itong lasing na natutulog sa gitna ng bagyo. Marami ng ganoon sa lugar na ito. Ang buhay dito ay sapat ng mabigat para pasanin pa ang problema ng iba. Pero hindi niya magawa. May kung anong puwersa sa kanyang puso, isang bagay na minanapan niya sa kanyang yumaong ama, na pumipigil sa kanya na talikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong. Hoy, Mateo! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na, sigaw mula sa likuran niya. Si Mang Kiko, ang kanilang foreman sa pinagtatrabahuhang junk shop. Nakasilong ito sa maliit na waiting shed, nakakunot ang noo. Lumapit si Mateo. Mang Kiko, may tao po doon. Kailangan yatang dalhin sa ospital. Sumilip ang foreman sa eskinita at umiling. Naku, pabayaan mo na yan. Lasing lang yan. Sa dami ng basura na kailangan pa nating hakutin, uunahin mo pa iyang pulubi na yan. Pero paano po kung hindi siya lasing? Paano kung inatake siya sa puso? Giit ni Mateo, ang boses ay maihalong pag-aalala. Problema na niya iyon, hindi natin problema. Pinitik ni Mang Kiko ang sigarilyo sa basang semento. Ang problema natin ay kung hindi natin matatapos ang trabaho. Halika na, bago pa tayo parehong tanggalin dito. Tumalikod na si Mang Kiko, inaasahang susunod si Mateo. Ngunit nanatili si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, magagaspang, may kalyo, at may mga sugat mula sa paghawak ng bubog at yero. Mga kamay ng isang basurero. Pero sa sandaling iyon, tumingala siya. Sa pagitan ng madidilim na ulap, sa malayong abot tanaw, natanaw niya ang mga kumikinang na ilaw ng matataas na gusali sa Bonifacio Global City. Ang isa sa mga iyon, ang pinakamatayog, ay ang De Leon Legacy Tower. Parang mga bituin sa lupa, napakalayo sa putikan na kanyang kinatatayuan. Ano kaya ang pakiramdam na tumira sa mundo ng mga bituin? Napayuko siya at muling tumingin sa matandang nakahandusay. Hindi niya ito kayang iwan. Kahit ano pa ang sabihin ni Mang Kiko. Mabilis siyang kumilos. Binuhat niya ang matanda na mas magaan kaysa sa kanyang inaakala. Amoy lupa at alak ito, ngunit hindi iyon ininda ni Mateo. Dinala niya ito sa labas ng eskinita, sa ilalim ng maliit na silong. Wala siyang pera para sa taxi. Ang tanging paraan ay ang kariton na ginagamit niya sa pangangalakal. Maingat niyang isinakay ang matanda, tinakpan ng kapirasong trapal para hindi na lalong mabasa. Itinulak niya ang kariton sa gitna ng umuugong na hangin at malakas na ulan, patungo sa pinakamalapit na health center. Bawat tulak ay parang may bigat, hindi dahil sa matanda, kundi dahil sa desisyong kanyang ginawa. Sa maliit na klinika, sinabi ng nurse na kailangan ng paunang bayad para sa gamot at dextrose. Napabuntong hininga si Mateo. Kinuha niya ang kanyang lumang wallet. Sa loob nito ay ang ilang lukot na 1,000 piso, ang perang ilang linggo niyang pinag-ipunan para sa gamot sa high blood ng kanyang ina. Nag-aalangan siya. Ito ang buhay ng kanyang ina. Pero sa harap niya, may isang buhay na maaari niyang iligtas ngayon din. Ibinigay niya ang pera sa nurse. Okay na po ba yan, ma'am? Tiningnan siya ng nurse, mula ulo hanggang paa, at tumango na lang. Makalipas ang 1 oras, stable na raw ang matanda, ngunit kailangan pa ring obserbahan. Hindi siya pwedeng manatili sa klinika ng matagal dahil puno na ito. Walang ibang pagpipilian si Mateo. Iniuwi niya ang matanda sa kanilang bahay, isang maliit na barong-barong sa Barangay Pag-asa. Dahan-dahan niyang inihiga ang matanda sa kanyang papag, ang nag-iisang higaan sa kanilang bahay. Sa kabilang sulok, sa isang banig, ay mahimbing na natutulog ang kanyang ina, si Aling Elia. Mabuti na lang at hindi ito nagising. Kumuha si Mateo ng isang palanggana ng maligamam na tubig at isang maliit na tuwalya. Sinimulan niyang punasan ang mukha ng matanda, dahan-dahang tinatanggal ang mga tuyong putik. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang bagay. Ang balat nito sa ilalim ng dumi ay makinis. Hindi ito balat ng isang taong sanay sa hirap at sa paninirahan sa kalye.
At pagkatapos ay napansin niya ang isang malinaw na marka sa palasingsingan nito. Isang bakas na parang may mamahaling singsing na kakatanggal lang. Napakunot ang noo ni Mateo. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa pulsuhan ng matanda. Sa ilalim ng sira at basag na salamin ng relo, nabasa niya ang isang salita na pamilyar sa kanya mula sa mga magazine na nakikita niya sa basurahan, Swiss made. Napatigil si Mateo. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Hindi ito isang ordinaryong pulubi. Hindi ito isang lasing na naligaw. Ang taong nakahiga sa kanyang sira-sirang papag, sa gitna ng kanilang munting dampa, ay ibang-iba sa kanilang mundo. Sino ka ba talaga? Malamig ang hangin sa loob ng boardroom sa ika-50 palapag ng De Leon Legacy Tower. Kasing lamig ng titig ni Isabela De Leon. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga numerong nasa screen sa likuran niya. Ang suot niyang itim na business suit ay nagbibigay diin sa kanyang kapangyarihan. Bawat isa sa mga miyembro ng board, mga lalaking mas matanda pa sa kanya, ay tahimik na nakikinig. Takot na magkamali. Ang proposal na ito, nagsalita si Isabela, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim, ay hindi lang depektibo. Ito ay isang insulto sa ating kumpanya. Itinuro niya ang isang graph sa screen. Sinasabi dito na ang inaasahang kita ay tataas ng 15% sa unang taon. Pero hindi isinaalang-alang ang nag-propose nito ang pagtaas ng presyo ng raw materials mula sa China na inanunsyo pa noong nakaraang linggo. Lahat ng mata ay bumaling sa isang lalaki sa gitna ng mesa. Si Marco Valencia. Ang kanyang perpektong ayos na buhok at mamahaling relo ay tila hindi makapagtago sa biglaang pamumula ng kanyang mukha. Belle, nagsalita si Marco, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. That's a minor detail. Pwede nating i-adjust. Minor detail, putol ni Isabela. 100 milyong piso ang posibleng mawala sa atin. Minor detail ba iyon, Marco? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ngumiti si Marco, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course not. Ibig kong sabihin, Givay team will look into it. Thank you for pointing that out, Belle. Umupo si Isabela, isang senyales na tapos na ang usapan. Rejected. Sunod na agenda. Iyon si Isabela De Leon. Ang prinsesa ng Tor. Matalino, mabilis at walang sinasanto. Ito ang paraan niya para makuha ang respeto sa mundong pinamumunuan ng mga lalaki. Ngunit sa ilalim ng kanyang malamig na panlabas na anyo, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. 2 araw nang hindi umuuwi ang kanyang lolo, si Don Ricardo. Nang matapos ang meeting, agad na nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pribadong numero. Yes, sagot niya. Ma'am Belle, si Rin po ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Rin ang matagal ng assistant ng kanyang lolo. Ma'am, may balita na po ako. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa telepono. Nasaan siya? Na-trace po namin ang huling signal ng cellphone ni Sir Ricardo. Nasa Tondo po, ma'am. Tondo. Ang salitang iyon ay parang isang maruming bagay na binigkas sa loob ng kanyang malinis na opisina. Napatingin siya sa bintana, sa malawak na tanawin ng syudad. Ang Tondo ay isang lugar na naririnig lang niya sa balita, isang lugar na puno ng krimen at kahirapan. Ano ang ginagawa ng kanyang lolo doon? Bigla, pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas, habang nakatayo sila sa mismong bintanang iyon. Pinagmamalaki mo ang toring ito, apo, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay puno ng lungkot. Pero natatakot ako na ang puso mo ay nagiging kasing lamig na ng toring ito. Pinigilan niya ang sarili na mainis sa alaalang iyon. Hindi niya kailangan ng emosyon. Ang kailangan niya ay solusyon. I send mo sa akin ang eksaktong address, utos niya kay Rin. Magpapadala ako ng mga security. Ma'am, may isa pa po, sabi ni Rin, nag-aalangan. Nakatanggap po kami ng tawag mula sa isang maliit na klinika doon. May nagdala raw po kay Sir Ricardo doon kagabi. Isang lalaking nagngangalang Mateo Reyes. Napakunot ang noo ni Isabela. Mateo Reyes. Bago pa siya makapagtanong, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marco, isinara ang pinto sa likuran niya.
Belle, are you okay? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pag-aalala na mukhang peke. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang balikat. Narinig ko ang tungkol kay Don Ricardo. Huwag kang mag-alala, mahahanap din natin siya. Tiningnan siya ni Isabela. Ang mga mata ni Marco ay nagpapakita ng simpatya, ngunit may kung anong kalkulasyon sa likod ng mga ito na hindi niya maintindihan. May lead na kami, sabi niya, tinatanggal ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. Nasa tondo siya. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Marco na mabilis din itong itinago. Tondo. That's dangerous. Sasahan kita. Hindi na kailangan, sagot ni Isabela. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag, kaya ko na to. Lumabas siya ng opisina, iniwan si Marco na nakatayo doon, ang mukha ay nagpapakita ng pinaghalong inis at pag-aalala. Sakay ng kanyang itim at makintab na isi, kasama ang 2 bodyguard, tinahak nila ang daan patungong Tondo. Ang bawat metro na kanilang tinatakbo ay parang paglalakbay patungo sa ibang mundo. Ang mga matataas na gusali ay napalitan ng mga gusgusing bahay. Ang malinis na kalsada ay napalitan ng maputik na eskinita. Nandidiri si Isabela sa kanyang nakikita. Ito ba ang lugar kung saan dinala ang kanyang lolo? Isang kidnapping ba ito? Isang pangingikil? Ihininto ng driver ang sasakyan sa address na ibinigay ni Rin. Isang masikip na looban. Dito na lang kayo, sabi niya sa mga bodyguard. Ako na ang papasok. Kahit labag sa kanilang loob, sumunod ang mga ito. Bumaba si Isabela, maingat na iniiwasan ang mga putik sa kanyang mamahaling sapatos. Ang hangin ay mabaho, isang halo ng basura at kanal. At doon, sa harap ng isang maliit na barong-barong, nakita niya ito. Isang lalaki. Payat, nakasuot ng maruming sando at shorts. Nakayuko ito habang nilalabhan ang isang pamilyar na damit, ang polo shirt ng kanyang lolo. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Isabela ang pagod at pagkalito sa mukha ng lalaki. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang tanging nakikita niya ay isang taong mula sa putikan na hinahawakan ang isang bagay na pag-aari ng kanyang pamilya. Isang tingin lang, isang konklusyon agad ang nabuo sa kanyang isipan. Ito na siya. Ang salarin. Ang basurerong nagtangkang samantalahin ang kanyang lolo. At isang malamig na galit ang umakyat sa kanyang dibdib, handang sumabog. Hindi pa man nakakabawi si Mateo sa pagkabigla, ang babaeng maganda at matapang ang itsura ay naglakad na palapit sa kanya. Bawat hakbang niya ay may bigat, parang isang reyna na pumapasok sa teritoryo ng mga hamak na alipin. Ikaw ba si Mateo Reyes? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay malamig, walang anumang emosyon. Tumango si Mateo, hindi magawang magsalita. Bago pa makasagot si Mateo, pumasok ang babae sa loob ng kanilang bahay na parang pag-aari niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang bawat sulok, ang maruming sahig, ang mga tagpi-tagping dingding, ang natutulog na ina ni Mateo sa banig. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng hindi maitatagong pandidiri. Nasaan ang lolo ko? Ulit niya, ngayon ay mas may diin. Sino po bang? Nagsimulang magtanong si Mateo, ngunit pinutol siya nito. Huwag ka nang magkunwari, sigaw nito, at sa wakas ay lumabas ang galit na kanina pa nito pinipigilan. Alam kong ikaw ang kumuha sa kanya. Magkano ang kailangan mo? Sabihin mo. Ngayon ay naintindihan na ni Mateo. Siya ang apo ng matandang kanyang tinulungan. Ngunit ang pag-unawa ay mabilis na napalitan ng sakit. Hindi pa sasalamat ang dala ng babaeng ito, kundi paratang. Miss, nagkakamali po kayo, mahinahong sagot ni Mateo. Nakita ko po ang lolo niyo na walang malay sa eskinita. Tinulungan ko lang po siya. Tinulungan, tumawa ang babae, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Isang basurerong katulad mo. Malamang plinano niyo to. Naghihintay kayo ng pagkakataon para makapangikil. Mula sa kanyang mamahaling bag, dumukot siya ng isang makapal na bungkos ng pera. Mga bagong-bagong 1,000 piso. Walang babala, ibinato niya ito sa sahig, sa mismong paanan ni Mateo. Ang mga pera ay kumalat sa maruming semento. Ayan, sigaw niya. Kunin mo yan at ibalik mo na ang lolo ko. Mga patay gutom. Mga oportunista. Nanigas si Mateo sa kanyang kinatatayuan. Para siyang sinampal.
Higit pa sa sampal, para siyang dinuraan. Ang tulong na ibinigay niya mula sa puso ay binigyan ng presyo at itinapon sa sahig na parang basura. Ang perang iyon ay mas malaki pa sa kinikita niya sa loob ng ilang buwan. Ngunit sa sandaling iyon, ang perang iyon ang pinakamaruming bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi ko kailangan ng pera niyo, mariing sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pinipigilang galit. Ang lolo niyo ay nasa loob, natutulog. Ligtas siya. Ang ingay ay gumising kay Aling Elia. Dahan-dahan itong bumangon mula sa banig, kinukusot ang kanyang mga mata. Anak, anong kaguluhan yan? Tanong niya. Nang makita niya ang magandang babae at ang mga perang nagkalat sa sahig, napakunot ang kanyang noo. Sino ka, Ineng? Tiningnan ng babae si Aling Elia mula ulo hanggang paa. So, kasama ka pala sa plano. Mag-ina nga naman. Anong plano? Naguguluhang tanong ni Aling Elia. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo, na ang mukha ay namumula na sa galit at kahihiyan. Mateo, anak, anong ginawa mo? Wala po siyang ginawa, sagot ni Mateo, ang tingin ay nakapako pa rin sa babae. Huwag mo akong tawaging Ineng, asik ng babae kay Aling Elia. Hindi tayo magka-level. Iyon na ang hindi napigilan ni Mateo. Humakbang siya paharap, ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Sumusobra ka na, miss. Respetuhin mo naman ang nanay ko. Respeto, muling tumawa ang babae. Hinihingi mo sa akin ang isang bagay na kahit kailan ay hindi niyo magkakaroon. Itinaas niya ang kanyang kamay, akmang sasampalin si Mateo. Tama na, Isabela. Isang boses. Mahina, medyo paos, ngunit puno ng otoridad na pumutol sa lahat ng ingay sa silid. Sabay-sabay silang napalingon. Sa papag, dahan-dahang bumabangon ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nakapikit, ay ngayon ay mulat na mulat. At ang mga matang iyon ay nakatutok, hindi kay Mateo, kundi sa kanyang apo. Lolo, nautal na sabi ni Isabela. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang lahat ng katapangan ay biglang naglaho na parang bula. Nagulat siya. Nagulat siya na makita ang kanyang lolo na hindi lang gising, kundi nakikita ang lahat ng kanyang ginawa. Ang lahat ng kanyang sinabi. Nakita ko ang lahat, narinig ko ang lahat, sabi ni Don Ricardo, sinusubukang umupo ng tuwid. Agad siyang inalalaya ni Mateo. Hindi nagsalita si Isabela. Ang kanyang mga labi ay nakatikom, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na halo ng pagkagulat at takot. Tumingin si Don Ricardo kay Mateo at pagkatapos ay sa ina nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maraming salamat sa inyo. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa kanyang apo. Ang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Napakalaki ng utang na loob ko sa pamilyang ito, Isabela. At napakalaki ng kasalanan mo sa kanila. Yumuko si Isabela. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang lolo. Mula bukas, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang boses ay malinaw at pinal. Si Ginoong Mateo Reyes ay magtatrabaho sa De Leon Legacy Holdings. Itinaas ni Isabela ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng pagtutol at hindi makapaniwalang tingin. Maging si Mateo ay natigilan. Hindi pa tapos magsalita si Don Ricardo. Tinitigan niya ang kanyang apo ng diretso sa mata. At siya ang magiging special assistant mo. Tahimik ang biyahe pabalik mula sa Tondo. Ngunit sa loob ng isipan ni Isabela, ang ingay ay nakabibingi. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang lolo ay umuulit-ulit na parang sirang plaka. Si Ginoong Mateo Reyes ay magtatrabaho sa De Leon Legacy Holdings. At siya ang magiging special assistant mo. Napahigpit ang hawak ni Isabela sa manibela. Sa rearview mirror, nakita niya ang anino ni Mateo sa likurang upuan. Nakaupo ito ng tuwid, hindi gumagalaw, na para bang natatakot na madumihan ang mamahaling leader ng sasakyan. Anong katarantaduhan ito? Isang parusa ba ito? Isang laro? Ang lalaking ito, na ilang oras lang ang nakalipas ay inakusahan niyang kidnapper at tinapunan ng pera, ay ngayon ay magiging anino niya sa kumpanya. Ang kahihiyan. Ang insulto. Walang nagsalita hanggang sa pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng mansyon ng mga De Leon. Dito, ang mga puno ay perpektong gupit, ang damo ay lunti ang luntian, at ang hangin ay malinis.
Isang mundong kabaligtaran ang pinanggalingan ni Mateo. Pagbaba nila ng sasakyan, sinalubong sila ng mga kasambahay. Nakita ni Isabela ang pagtataka sa kanilang mga mukha nang makita nila si Mateo. Manang Lydia, tawag ni Isabela sa kanilang mayordoma. Bigyan mo siya ng damit. Yung mga luma ni Lolo. At siguraduhin mong maliligo muna siya ng mabuti bago isuot yan. Baka madumihan ang damit. Binitawan niya ang mga salitang iyon nang may sapat na lakas para marinig ni Mateo. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito, ang sakit na dumaan sa mga mata nito bago ito yumuko. Isang maliit at malupit na bahagi sa loob ni Isabela ang nasiyahan. Makalipas ang isang oras, nagsimula na ang hapunan. Ang hapagkainan ng mga de Leon ay kayang magpakain ng 20 tao. Ngayong gabi, 4 lang sila. Ngunit ang tensyon sa pagitan nilang 4 ay sapat na para punuin ang buong silid. Si Don Ricardo ay nasa kabisera. Si Isabela ay nasa kanyang kanan. Si Mateo, na ngayon ay nakasuot ng isang suit na halatang maluwag sa kanya, ay nasa kanyang kaliwa. Lito at hindi mapakali, tila hindi alam kung aling kubyertos ang unang gagamitin. At sa tapat ni Isabela, nakaupo si Marco Valencia, nakararating lang. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang suot, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang pinapanood niya si Mateo. Isang pagsubok, nagsimulang magpaliwanag si Don Ricardo, habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang pagkawala ko ay isang pagsubok. Tumingin siya kay Isabela. Matagal ko nang gustong malaman kung ano ang mangyayari sa pamilya at sa kumpanyang ito kung bigla akong mawawala. Gusto kong makita kung sino ang may tunay na malasakit at kung sino ang may tunay na puso. Naramdaman ni Isabela ang init sa kanyang pisngi. Bawat salita ng kanyang lolo ay parang isang patama sa kanya. At sa pagsubok na ito, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang tingin ay bumaling kay Mateo, isang tao ang nagpakita ng kabutihang loob na hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang tao na isinakripisyo ang kakarampot na mayroon siya para tulungan ang isang estranghero. Yumuko si Mateo, nahihiya sa papuri. Tiningnan siya ni Isabela ng maihalong inis at pagtataka. Hindi pa rin niya lubos na matanggap. Kaya naman, simula ngayon, sabi ulit ni Don Ricardo. Upang magabayan ka pa, Isabela, sa iyong mga desisyon, itinalaga ko si Marco bilang iyong official advisor. Halos mabilaukan si Isabela. Ano? Hindi lang isang basurero, kundi pati si Marco ay kailangan niyang tiisin bilang bantay. Parang sinasabi ng kanyang lolo na wala siyang tiwala sa kakayahan niyang mag-isa. Ngumiti si Marco. It would be my honor, Don Ricardo. Huwag kang mag-alala, Belle. I'm here for you. Pek. Lahat ay parang peke. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, may kinuha si Don Ricardo mula sa kanyang bulsa. Isang luma at medyo kupas na litrato. Ibinigay niya ito kay Mateo. Alam mo, iho, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay biglang lumambot. Ang kabutihan mo ay nagpapaalala sa akin ng isang matalik na kaibigan. Kasosyo ko dapat siya sa pagsisimula ng kumpanya. Pero may nangyari. Mula sa kanyang kinaupuan, sinubukan ni Isabela na silipin ang litrato. 2 lalaki, nakangiti, nakatayo sa harap ng isang maliit na makina. Ang isa ay ang kanyang lolo noong kabataan nito. Ang isa pa ay hindi niya kilala. Itago mo yan, sabi ni Don Ricardo kay Mateo. Para maalala mo na ang tunay na halaga ay wala sa yaman kundi sa karangalan. Hindi naintindihan ni Isabela ang nangyayari. Bakit napaka-espesyal ang trato ng kanyang lolo sa lalaking ito? Ano ang mayroon sa kanya? Nang magpaalam na si Marco, lumapit ito kay Mateo para mag-abot ng kamay. Welcome to the company, Mateo, sabi ni Marco, ang ngiti nito ay kasing lapad ng kanyang pagiging palakaibigan. Nag-aalangang inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Halata ang pagkakaiba, ang makinis at alagang kamay ni Marco laban sa magaspang at may kalyong palad ni Mateo. Ang kamay ng isang isihi laban sa kamay ng isang basurero. Habang magkahawak ang kanilang mga kamay, bahagya itong yumuko na para bang may ibinubulong. Isang karangalan na makatrabaho ka. Mula sa kinaupuan ni Isabela, hindi niya marinig ang eksaktong mga salita, ngunit kitang-kita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Mateo. Nawala ang pagkailang sa mukha nito. Napalitan nito ng bigla ang pagkagulat, at pagkatapos ay isang kislap ng isang bagay na mas matigas,
isang bagay na hindi pa niya nakikita sa lalaki kanina. Determinasyon. O baka naman galit? Mabilis itong nawala, ngunit nakita niya. Sigurado siya. Bumitaw si Marco, ang kanyang perpektong ngiti ay muling bumalik sa kanyang mukha na parang walang nangyari. Tumango ito sa kanila ni Don Ricardo bago tuluyang tumalikod at lumabas ng malaking pinto. Naiwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang kamay ay bahagyang nakakuyom pa rin sa kanyang tagiliran. Tila mas lalo siyang naging dayuhan sa lugar na iyon. Tinitigan siya ni Isabela. Ano ang sinabi ni Marco sa kanya? Ano man iyon, nag-iwan ito ng marka. Sa isang saglit, hindi niya nakita si Mateo bilang isang kaawa-awang nilalang, kundi bilang isang taong may daladalang sariling bagyo. At sa hindi malamang dahilan, mas lalo siyang nainis. Isa na namang komplikasyon. Isa na namang misteryo. Isa na namang problema na iniwan ng kanyang lolo sa kanyang mga balikat. Tumayo si Isabela, ang kanyang mukha ay muling naging malamig at walang ekspresyon. Magpahinga na kayo, sabi niya, ang boses ay nakadirekta sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mateo. Bukas, magsisimula ang totoong trabaho. Humanda ka, Mateo Reyes, bulong niya sa kanyang sarili habang paakyat siya sa engranding hagdanan. Sisiguraduhin kong ikaw mismo ang susuko at aayaw sa mundong ito. Ang unang pagpasok ni Mateo sa lobby ng De Leon Legacy Tower ay parang pagtapak sa ibang planeta. Ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Ang mga dingding ay gawa sa salamin at bakal. Ang mga taong naglalakad ay may dalang kumpiyansa at kapangyarihan. Lahat sila ay nakatingin sa kanyang hiniram na suit na medyo maluwag, sa kanyang mga sapatos na halatang luma kahit pinakintab niya ng husto. Ramdam niya ang bawat bulong, ang bawat tingin na maihalong pagtataka at pangungutya. Ngunit sa kanyang isipan, umuulit-ulit ang mga salita ni Marco Valencia kagabi, isang lason na bumubulong sa kanyang tainga, ang lugar na ito ay hindi para sa mga tulad mo. Umalis ka na bago ka durugin. Hindi siya aalis. Hindi siya magpapadurog. Good morning, sir, bati sa kanya ng isang babae sa reception, na pilit na itinatago ang pagkagulat. Hinihintay na po kayo ni Ma'am Isabela. Itinuro nito ang isang maliit na mesa sa isang sulok, malayo sa iba pang mga cubicle. Iyon daw ang kanyang desk. Walang computer, walang telepono. Isang mesa at isang upuan. Isang malinaw na mensahe, hindi ka kabilang dito. Ilang sandali pa, lumabas si Isabela mula sa kanyang opisina. Dala nito ang karaniwang malamig na aura. Hindi man lang ito ngumiti. Ang una mong trabaho, sabi nito, ang boses ay kasing talim ng dati. Ikuha mo ako ng kape. Black, walang asukal. Tumango si Mateo. Isang simpleng utos, ngunit alam niyang isa itong pagsubo. Ang pantry ng opisina ay parang cockpit ng isang eroplano. Ang coffee machine ay may napakaraming pindutan, ilaw, at mga salitang hindi niya maintindihan, espresso, latte, cappuccino, macchiato. Narinig niya ang mahinang tawanan mula sa ilang empleyadong nagkakape rin. Bago ka, no? Tanong ng isang babae. Mukhang hindi marunong gumamit, bulong naman ng kasama nito. Huminga ng malalim si Mateo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga lumang makina na kinukumpuni ng kanyang ama noon. Lahat ng makina, gaano man kakomplikado, ay mailuhi ka. Kailangan mo lang hanapin. Sinuri niya ang bawat pindutan. Sa huli, nakita niya ang isang maliit na icon ng isang tasa ng kape na walang anumang palamuti. Itim. Pinindot niya iyon. Gumawa ng ingay ang makina at ilang sandali pa, isang mainit at mabangong itim na kape ang lumabas. Tagumpay. Isang maliit na tagumpay. Ngunit pagbalik niya sa desk ni Isabela, kinuha lang nito ang tasa nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Sumunod ka sa akin, utos nito. Dinala siya ni Isabela sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanila. Ang silid ay puno ng mga kahon ng dokumento, nakasalansan mula sa sahig hanggang kisam. Ang bodega. Ang sementeryo ng mga lumang papeles. Ito ang pangalawa mong trabaho, sabi ni Isabela, ikinumpas ang kamay sa buong silid. Ayusin mo ang lahat ng yan. Year date. Year department. At habang ginagawa mo yan, tingnan mo kung may makikita kang kakaiba.
Anong klaseng kakaiba po, ma'am? Tanong ni Mateo. Umiti si Isabela sa unang pagkakataon ngayong araw. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pang-iinsulto. Trabaho mong alamin yan. Hindi ba't special assistant kita? Isinara nito ang pinto, iniwan si Mateo sa gitna ng katahimikan at alikabok. Naintindihan ni Mateo ang laro. Isa itong trabahong walang katuturan. Isang trabahong idinisenyo para mainip siya, para mapagod, para sumuko. Gusto ni Isabela na siya mismo ang umayaw. Pero habang tinitingnan niya ang mga bundok ng kahon, hindi pagkainis ang kanyang naramdaman, kundi determinasyon. Kung ito ang pagsubok, haharapin niya ito. Nagsimula siyang magtrabaho. Binuksan niya ang unang kahon. Mga dokumento mula pa noong 1990 at 1990. Mga financial reports, mga kontrata, mga lumang memo. Nakakabagot. Nakakapagod. Ngunit hindi siya tumigil. Sa kalagitnaan ng hapon, habang binubuklat niya ang isang makapal na folder, isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nakapirma ito sa ilalim ng isang lumang financial statement. Isang pangalang pamilyar sa kanya. Arturo Valencia, Chief Financial Officer. Valencia. Biglang nanariwa sa kanyang isipan ang litratong ibinigay ni Don Ricardo, at ang sulat sa likod nito, sana kasama din ang partner nating si Valencia. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa dokumento. Imposibleng nagkataon lang ito. Ang ama ni Marco. Maingat niyang itinupi ang dokumento at isinilid sa kanyang bulsa. Ito ay kakaiba. Nagpasya siyang magpahinga sandali at uminom ng tubig. Paglabas niya sa bodega, ang pasilyo ay tahimik. Karamihan sa mga empleyado ay abala sa kanilang mga mesa. Habang naglalakad siya pabalik, napadaan siya sa opisina ni Marco Valencia. Ang pinto nito, na gawa sa salamin, ay bahagyang nakaawang. At mula sa loob, narinig niya ang boses ni Marco, mahina ngunit apurado. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, basta palitan mo ang mga numero, sabi ni Marco sa kanyang kausap sa telepono. Napatigil si Mateo sa tabi ng pinto, nagtatago sa isang malaking halaman. Yung logistics report para sa Batangas Project, pagpapatuloy ni Marco. Palabasin mo na mas mataas ang gastos nila kaysa sa atin. Walang makakahalata. Ako na ang bahala sa iba. Siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Sabotahe. Pandaraya. Ito pala ang ibig sabihin ni Marco sa ipagdurog. Sa sobrang gulat, napaatras si Mateo. Ang kanyang likod ay sumagi sa kinatatayuan ng halaman. Gumawa ito ng maliit na kaluskos. Bumukas ang pinto ng opisina ni Isabela, na nasa tapat lang pala ng opisina ni Marco. Nakatayo doon si Isabela, nakakunot ang noo, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Nakita nito ang kanyang pagkataranta, ang kanyang pagkatayo malapit sa nakaawang na pinto ng opisina ni Marco. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Isabela, ang boses ay puno ng hinala. Nakinig ka ba sa usapan ng may usapan? Napatanga si Mateo. Nahuli siya. Ngunit hindi sa paraang iniisip nito. Ma'am, hindi po. Huwag ka nang magsinungaling, putol ni Isabela, lumalakad palapit sa kanya. Bakit ka nandito? Bakit ka nakikinig sa opisina ni Marco? Ano ang binabalak mo, Mateo Reyes? Hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang nakikita. Si Mateo, ang basurero, ay nakatayo sa labas ng opisina ni Marco, mukhang isang magnanakaw na nahuli sa akto. At siya, si Isabela de Leon, ang humuli sa kanya. Sa wakas, may pruweba na siya. May dahilan na para patalsikin ang lalaking ito. Ma'am, hindi po. Nagsimulang magpaliwanag si Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkataranta. Huwag ka nang magsinungaling, putol ni Isabela, ang boses ay matigas. Kitang-kita ko. Anong binabalak mo? Pinadala ka ba ng kalaban para maniktik? Bumukas ang pinto ng opisina ni Marco. Lumabas ito, ang mukha ay nagpapakita ng kunwaring pag-aalala. Belle, anong nangyayari? Itong assistant ko, sabi ni Isabela, ang diin sa salitang key assistant, ay puno ng pang-iinsulto. Nahuli ko siyang nakikinig sa pinto mo. Tumingin si Marco kay Mateo. Isang tingin na puno ng awa,
Ngunit sa ilalim nito, nakita ni Isabela ang isang kislap ng tagumpay. Naku, Mateo. Baka naman naligaw ka lang. Huwag mo nang pag-isipan ng masama, Belle. Bago pa lang siya. Ang pagtatanggol na iyon mula kay Marco ay mas lalo lang nagpainit ng ulo ni Isabela. Hindi ako tanga, Marco. Dalhin mo siya pabalik sa bodega, utos niya sa isang security guard na napadaan. At siguraduhin ninyong hindi siya aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. Bumalik si Isabela sa kanyang opisina at padabog na isinara ang pinto. Ngunit sa halip na makaramdam ng kasiyahan, nakaramdam siya ng inis. Bakit parang may mali? Bakit ang ekspresyon ni Mateo ay hindi mukha ng isang may kasalanan, kundi mukha ng isang taong nagulat? Iwinaksi niya ang isiping iyon. Kailangan niyang mag-focus. Ilang oras ang lumipas. Isang malaking problema ang sumalubong sa kanya. Ang central server na nagpapatakbo ng kanilang inventory system ay biglang nag-crash. Paparating na ang mga importanteng kliyente mula sa Japan at kailangan nilang makita ang real-time data. Anong nangyayari? Sigaw niya sa intercom sa AA department. We're working on it, ma'am, sagot ng head ng SE, ang boses ay nanginginig. Hindi po namin mahanap ang source ng error. Lumipas ang 10 minuto. 15 minuto. Walang nangyayari. Ang presyon ay tumataas. Sa sobrang inis, lumabas si Isabela at naglakad papunta sa AA room. Sa kanyang pagdaan, nakita niya si Mateo na buhat-buhat ang isang mabigat na kahon ng mga dokumento, pinapangunahan ng isang guard. Huminto si Mateo nang makita ang kaguluhan. Tumingin siya sa mga monitor na puro error messages, at pagkatapos ay sa kumpol ng mga wire sa ilalim ng server rack. Subukan niyong i-check yung asul na network cable sa dulo, biglang sabi ni Mateo sa mahinang boses na para bang nahihiyang magsalita. Mukha pong hindi nakasaksak ng maigi. Tiningnan siya ng head ng AV na parang nababaliw. Sino ka para magsabi sa amin ang gagawin namin? Ngunit si Isabela, sa sobrang desperasyon, ay sumigaw. Gawin niyo na lang. Wala namang mawawala. Nag-aalangang yumuko ang isang AV staff at sinuri ang sinabi ni Mateo. Hindi nga po nakasaksak ng maayos, ma'am, gulat na sabi ng staff. Isinaksak niya ito ng maigi. Sa isang iglap, nawala ang mga error messages. Bumalik sa normal ang lahat ng monitor. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Lahat ay nakatingin kay Mateo. Si Isabela ay natigilan. Paano? Paano nalaman ng isang basurero ang isang bagay na hindi nakita ng buong EE department niya? Bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Mateo at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa bodega, na para bang walang nangyari. Kinagabihan, halos sabay silang natapos sa trabaho. Nagkasabay sila sa elevator. Silang dalawa lang. Ang hangin ay mabigat. Walang nagsasalita. Pinindot ni Isabela ang TE para sa ground floor. At bigla, umalog ang elevator. Isang malakas na tunog ng bakal ang narinig nila at pagkatapos ay biglang huminto. Namatay ang mga ilaw at tanging ang emergency light na kulay pula ang nagbibigay ng liwanag. Napatili si Isabela. Isang maikling tili na hindi niya napigilan. Naramdaman niya ang biglaang pagbilis ng kanyang paghinga. Ayaw niya sa masisikip at madidilim na lugar. Okay lang po, ma'am, narinig niyang sabi ni Mateo. Ang boses nito ay kalmado, walang bakas ng takot. Huminto lang po yung elevator. Pindutin niyo po yung emergency button. Nanginginig na pinindot ni Isabela ang buton. Hello? May tao ba dyan? Natrap kami. Yes, ma'am. On the way na po ang maintenance, sagot ng boses mula sa speaker. Sumandal si Isabela sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niyo po, ma'am, nagsalita ulit si Mateo, noong bata po ako, sa probinsya, kapag brownout, dinadala kami ng tatay ko sa labas. Tinitingnan namin yung mga bituin. Sabi niya, kahit gaano kadilim, laging may mga bituin na handang magbigay ng liwanag. Kailangan mo lang hanapin. Hindi sumagot si Isabela, ngunit nakinig siya. Ang simpleng kwento at ang kalmadong boses ni Mateo ay dahan-dahang nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang ilaw at dahan-dahang umandar muli ang elevator. Nang bumukas ang pinto sa ground floor, naunang lumabas si Isabela nang walang sinasabi.
Nagmamadali na para bang tumatakas. Kinabukasan, dahil sa inis na hindi pa rin sumusuko si Mateo, pinuntahan niya ito sa bodega. Nakita niya itong maayos na inaayos ang mga dokumento sa isang mataas na estante. Hindi ka pa ba napapagod? Tanong niya, ang boses ay maihalong panghahamon. Hindi lumingon si Mateo. Trabaho po ito, ma'am. Kailangang tapusin. Nainis si Isabela sa sagot nito. Lumapit siya sa isang mataas na filing cabinet para kunin ang isang folder, para ipakita dito na mas mabilis siyang magtrabaho. Hinila niya ang isang drawer ng malakas. Pero ang cabinet ay luma na at hindi balance. Sa kanyang paghila, nagsimula itong gumiwang-giwang. Umuga ito pasulong, direkta sa kanyang kinatatayuan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi siya makagalaw. Ang oras ay tila bumagal. Ma'am! Isang sigaw. At pagkatapos ay isang malakas na tulak. Bago pa man bumagsak ang mabigat na kabinet sa sahig, naramdaman ni Isabela ang mga braso ni Mateo na pumulupot sa kanya, hinihila siya palayo. Natumba silang dalawa sa sahig, ngunit si Mateo ang nasa ilalim. Ang buong katawan ni Mateo ay nagsilbing panangga sa kanya. Blag! Isang nakabibinging tunog ng bumagsak na bakal at nagkalat na mga papel. Ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng katawan ni Mateo. Ang tibok ng puso nito, malakas at mabilis, sa kanyang likuran. Ang amoy nito, hindi basura, kundi sabon at pawis mula sa pagtatrabaho. Naramdaman niya ang pagiging ligtas. Nakatayo sa may pinto, si Marco, na may dalang kape para kay Isabela, ay natigilan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya si Isabela sa mga bisig ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kunwaring pag-aalala. Belle, okay ka lang ba? Pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang purong pagkamuhi na hindi nito nagawang itago. Mabilis na tumayo si Isabela, inaayos ang kanyang gusot na damit. Itinulak niya si Mateo palayo. Okay lang ako. Aksidente lang. Tinulungan ni Marco si Isabelang tumayo, habang si Mateo ay dahan-dahang bumabangon, hawak ang kanyang braso na medyo nasugatan. Parang walang nangyari. Ngunit may nagbago. Nang gabing iyon, sa kanyang malawak at tahimik na kwarto, hindi mapakali si Isabela. Hindi niya maalis sa isip niya ang mga nangyari. Ang talino ni Mateo sa pag-ayos ng server. Ang kalmadong boses nito sa loob ng elevator. Ang pakiramdam ng mga braso nito na nakaprotekta sa kanya. Bakit siya? Isang basurero. Isang taong dapat niyang kinaiinisan. Bakit sa kanya siya nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman? Bakit sa kanya siya nakaramdam ng kapanatagan? Napailing siya, puno ng pagkalito at inis sa sarili. Hindi. Hindi maaari. Ang alikabok sa loob ng bodega ay tila may sariling buhay. Sumasayaw ito sa bawat sinag ng liwanag na tumatagos mula sa maliit na bintana sa itaas. Para kay Mateo, ang bawat butil ng alikabok ay isang segundo na lumilipas sa kakaibang mundong ito. Hawak niya ang kanyang braso. Medyo kumikirot pa rin ito mula sa pagkakabagsak kahapon. Ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa alaalang bumabalik sa kanya, ang takot sa mga mata ni Isabela, ang bigat ng kanyang katawan nang bumagsak sila, ang init ng kanyang hininga malapit sa kanyang liig. Isang bagay ang nag-ugnay sa kanila sa saglit na iyon, isang bagay na mas malakas pa sa galit at pang-insulto. Ngunit sa isang iglap, nawala rin ito, pinalitan ng karaniwang pader ng yelo na nakapalibot sa prinsesa. Napabuntong hininga si Mateo at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mga folder. Ito ang kanyang parusa. Ito ang kanyang pagsubok. Bigla, umalingaw ang isang pamilyar na tunog sa katahimikan. Ang ringtone ng kanyang luma at dikipad na cellphone. Nagmamadali niya itong kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya. Mateo. Si Aling Nena to, yung kapitbahay niyo. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng pag-aalala. Ang nanay mo. Si Aling Elia. Hinimatay siya kanina habang naglalaba. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang balita. Biglang nawala ang bodega. Biglang nawala ang De Leon Legacy Holdings. Ano po?
Nasaan po siya ngayon? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas. Dinala namin siya sa health center, pero sabi ng doktor, kailangan siyang isugod sa ospital. Masyadong mataas ang blood pressure niya. Mateo, kailangan mo nang umuwi. Bumagsak ang folder na hawak ni Mateo. Kumalat ang mga lumang papel sa sahig. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Tumakbo siya palabas ng bodega, palabas ng pasilyo, hindi na pinapansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Kailangan niya ng pera. Pera para sa ospital. At alam niya kung sino lang ang pwede niyang lapitan. Ang bawat hakbang patungo sa opisina ni Don Ricardo ay parang paghakbang sa nagbabagang uling. Ang kahihiyan. Ang paglunok sa sariling pride. Patunayan mo sa kanila na hindi ka pera ang habol, bulong ng isang bahagi ng isip niya. Pero kailangan ka ng nanay mo, sagot naman ng puso niya. Kumatok siya sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Pasok, sabi ng boses mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa likod ng malawak nitong mesa. Umiti ito nang makita siya. Mateo, iho. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Napayuko si Mateo. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Sir. Don Ricardo, pasensya na po sa abala. Ano iyon, anak? Huwag kang mahiya. Huminga siya ng malalim. Ang nanay ko po. Nasa ospital. Kailangan ko po sanang umutang. Ang salitang umutang ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Pakiramdam niya ay kinumpirma niya ang lahat ng masasamang iniisip ni Isabela tungkol sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Don Ricardo. Kumuha ito ng checkbook mula sa kanyang drawer. Magkano ang kailangan mo? Kahit magkano po. Ibabalik ko rin po agad. Kakaltasin niyo na lang po sa sahod ko, di. Huwag mo nang isipin ang bayad, sabi ni Don Ricardo habang nagsusulat sa tseke. Ang mahalaga ay ang kalusugan ng iyong ina. Iniabot nito ang tseke kay Mateo. At sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Natigilan ito nang makita ang eksena, ang kanyang lolo na nag-aabot ng tseke, at si Mateo na inaabot ito. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Hindi ka talaga nag-aksaya ng panahon, ano? Tumingin siya kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay at panghusga. Isang araw ka palang halos dito, nangungutang ka na agad. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Bell, saway ni Don Ricardo. Ngunit hindi na narinig ni Mateo. Kinuha niya ang tseke, yumuko, at nagmamadaling lumabas ng opisina, dala-dala ang bigat ng kahihiyan at ang pangangailangan ng kanyang ina. Pagdating niya sa kanilang bahay sa Tondo, nadatnan niya itong walang tao. Ang tanging naroon ay ang amoy ng kanyang ina, ang kanyang mga damit na nakasampay. Kailangan niya ng mas maraming pera. Ang tseke ay para sa paunang bayad sa ospital, ngunit paano ang mga susunod na araw? Sa isang sulok ng kanilang bahay, may isang lumang bowl na kahoy. Ang tanging naiwang pag-aari ng kanyang ama. Masakit man sa kanyang loob, kailangan niyang gawin. Kailangan niyang ibenta ang laman nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang bowl. Ang amoy ng lumang kahoy at papel ay bumalot sa kanya. Sa loob, nakita niya ang mga lumang gamit ng kanyang ama, mga tornilyo, mga wrench, mga lumang blueprint ng mga makinang hindi na nabuo. Sa ilalim ng mga gamit, may isang maliit na sobre. Kinuha niya ito. Sa loob ng sobre, may isang litrato. Isang litratong luma na, medyo naninilaw na sa mga gilid. Dalawang lalaki, parehong bata pa, nakangiti ng malapad habang nakatayo sa harap ng isang prototype na makina. Ang isa ay isang batang bersyon ni Don Ricardo de Leon. At ang isa, nanlaki ang mga mata ni Mateo. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang isa ay ang kanyang ama. Nakangiti, puno ng pag-asa, puno ng pangarap. Ito ang kaibigan na sinasabi ni Don Ricardo. Ang kasosyo. Ang tatay niya. Paano? Bakit hindi ito nabanggit sa kanya? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabaligtad niya ang litrato. May sulat sa likod. Isang sulat kamay na pamilyar sa kanya. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Nakasulat dito ang mga salitang hindi niya maintindihan na para bang sa ibang lengguwahe,
Ngunit malinaw niyang nabasa ang mga pangalan. Siangs Ricardo, Kaidi Kadintjikin. Sigi Itis Kakigansta, Dennis Valencia, Sian Sidsti. Ricardo Valencia. Ang kanyang ama. Ang tatlong pangalan ay tumusok sa kanyang isipan na parang mga punyal. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. May lason sa hangin ng kanyang opisina. Hindi ito literal na lason kundi isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagkakasala na dumidikit sa kanyang balat na mas masahol pa sa amoy ng bodega kung saan niya ikinulong si Mateo. Buong araw, sinubukan ni Isabela na ituon ang kanyang pansin sa mga spreadsheet at mga report. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Mateo habang nagmamadaling lumalabas ng opisina ng kanyang lolo. Ang mukha ng isang anak na nababalisa para sa kanyang ina. At ang mga salita niya. Hindi ka talaga nag-aksaya ng panahon, ano? Napapikit siya ng mariin. Bakit niya sinabi iyon? Dahil ba nasaktan ang pride niya na sa wakas, napatunayan niyang pera ang habol nito? O dahil sa isang parte ng kanyang kalooban, nasasaktan siyang makita na ang lalaking nagligtas sa kanya ay isa lang palang ordinaryong oportunista. Hindi niya alam. Ang alam lang niya, mali ang kanyang naramdaman. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang kanyang bag at susi ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa labas ng pampublikong ospital ng Maynila. Ang amoy ng gamot at lisol ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay maingay, magulo at puno ng mga taong nag-aalala. Napakalayo sa pribado at tahimik na ospital kung saan siya dinadala kapag nagkakasakit. Naramdaman niya ang tingin ng mga tao. Ang kanyang mamahaling damit at bag ay sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Nagtago siya sa likod ng isang poste malapit sa nurses station. Tinanong niya kung saang kwarto dinala si Aling Elia Reyes. Itinuro siya sa isang pampublikong ward, isang mahabang silid na puno ng mga kama na may manipis na kortina lang bilang pagitan. Mula sa kanyang kinatatayuan, natanaw niya sila. Nakaupo si Mateo sa gilid ng kama. Ang kanyang likod, na kahapon ay matatag habang pinoprotektahan siya, ay ngayon ay bahagyang nakayuko. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang mangkok ng lugaw. Dahan-dahan niyang isinusubo ito sa kanyang ina, na nakasandal sa mga unan. Nay, tandaan niyo po ba yung pusa natin dati? Si Mingming, narinig niyang sabi ni Mateo, ang boses ay malambing. Naalala ko po, inakyat niya yung puno ng mangga, tapos hindi na marunong bumaba. 3 araw po siyang umiyaw doon. Ikaw pa yung umakyat para sagipin siya. Umiti si Aling Elia, kahit halatang nanghihina. Naman! At ang tatay mo, galit na galit sa akin. Baka daw ako ang mahulog. Kasi po mahal na mahal ka niya, sagot ni Mateo, sabay puna sa gilid ng labi ng kanyang ina gamit ang isang tissue. Kaya, Nay, kailangan niyo pong lumakas, ha? Para makasama pa namin kayo ng matagal. Walang pandaraya. Walang pagkukunwari. Ang nakikita ni Isabela ay hindi ang kanyang special assistant. Hindi ang basurero. Ang nakikita niya ay isang dalisay na pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman o naipakita. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Doktora, kayo po ba ang bagong doktor dito? Hindi po, mabilis na sagot ni Isabela. Ay, pasensya na. Akala ko po di. Sabi ng babae si Aling Nena. Tumingin ito sa direksyon ni na Mateo. Napakabait na bata niyang si Mateo. Mula pagkabata, lahat ng tao sa lugar namin tinutulungan yan. Manang-mana sa tatay niya. Sayang lang at nauna ang tatay niya. Kung hindi lang sila naloko ng kasosyo nila noon, siguro malayo na ang narating nila. Naloko ng kasosyo. Bago pa makapagtanong si Isabela, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Belle, anong ginagawa mo dito? Si Marco. Nakatayo ito hindi kalayuan, may bitbit na isang malaki at magarang fruit basket. Lumapit ito, ang mukha ay nagpapakita ng perpektong halo ng pag-aalala at pagtataka. Marco, sabi ni Isabela. Ako dapat ang magtanong yan. Narinig ko ang nangyari sa nanay ni Mateo, sabi ni Marco. Naawa ako kaya naisip kong dalawin. Ikaw? Hindi sumagot si Isabela.
I see, umiti si Marco, isang malungkot na ngiti. Itinuro niya ang bench sa pasilyo. Maupo muna tayo. Naupo sila. Tahimik sa simula. Naaawa ako sa kanila, biglang sabi ni Marco, nakatingin sa malayo. Alam mo, ang sitwasyon nila nagpapaalala ito sa akin ng pamilya ko. Napatingin sa kanya si Isabela. Huminga ng malalim si Marco na para bang nag-ipon ng lakas ng loob. Siguro, ngayon na ang tamang panahon para malaman mo. Belle, ang pamilya namin hindi kami laging ganito. Ang tatay ko, si Arturo Valencia, mayroon siyang maliit pero matagumpay na kumpanya noon. Trading company. Talaga, nagulat na tanong ni Isabela. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay naging mapait. Hanggang sa nakipag-partner siya sa isang mas malaking kumpanya. Isang higante sa industriya. Sa una, maganda ang lahat. Pero ginamit lang pala siya. Pinagsamantalahan ang kanyang mga koneksyon at nang nakuha na nila ang lahat ng kailangan nila, unti-unti siyang dinurog. Pinabagsak. Nawala ang lahat sa amin, Belle. Lahat. Naramdaman ni Isabela ang bigat sa bawat salita ni Marco. Ang sakit. Sino-sinong kumpanya ang gumawa niyan? Tanong niya, kahit may isang bahagi sa kanya na natatakot marinig ang sagot. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan. De Leon Legacy Holdings, Belle. Ang lolo mo ang gumawa niyan sa tatay ko. Parang isang bombang sumabog sa loob ng isipan ni Isabela. Hindi. Impossible. Ang kanyang lolo. Isang mabait at marangal na tao. Hindi totoo yan, mahinang sabi ni Isabela. Sana nga hindi, sabi ni Marco. Pero iyan ang katotohanan. Siguro kaya ganito na lang ang pagtulong ng lolo mo kay Mateo. Baka binabagabag siya ng konsensya niya sa mga nagawa niya noon. O baka naman may iba siyang plano. Ginagamit niya si Mateo. Tumayo si Isabela, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Kasinungalingan. Lahat ito ay kasinungalingan. Naglakad siya palayo, iniwan si Marco. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Dumiretso siya sa hagdanan, sa isang tahimik na palapag. Mula sa bintana, tumanaw siya sa ibaba. At doon, sa labas ng ospital, nakita niya sila. Nakatayo ang kanyang lolo. At sa harap nito ay si Mateo. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Isabela. Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa balikat ni Mateo. Isang kilos ng pag-alo ng pagtitiwala. Isang kilos na bihirang-bihira gawin ng kanyang lolo. Sa isipan ni Isabela, na nilaso na ng kwento ni Marco, ang kilos na iyon ay hindi na mukhang simple. Ito ay mukhang isang kasunduan. Isang pagsasabuatan. Si Mateo ang mabait na anak. Si Marco ang naghihinagpis na biktima. At ang kanyang lolo, si Don Ricardo, sino ba talaga siya? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumingin si Isabela de Leon sa dalawang taong pinakamalapit sa kanya at hindi niya alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang litrato sa kanyang kamay ay parang isang susi. Isang susi na nagbukas ng isang pinto sa nakaraan na hindi niya alam na umiiral. Ricardo Valencia. Ang kanyang ama. Tatlong pangalan na paulit-ulit na umiikot sa isipan ni Mateo, na para bang isang palaisipan na hindi niya mabuo. Ang Don Ricardo na nagtiwala sa kanya. Ang Marco Valencia na nagbanta sa kanya. At ang kanyang ama na nasa gitna ng lahat. Kinabukasan, pagbalik niya sa opisina, may isang bagong determinasyon sa kanyang puso. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapatunay ng kanyang sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Sinubukan niyang kausapin si Don Ricardo tungkol sa kanyang natuklasan. Ngunit pagdating niya sa opisina nito, sinabi ng sekretarya na kadarating lang nito mula sa isang business trip sa Cebu at babalik pa makalipas ang 2 araw. 2 araw. Masyadong matagal. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na naubusan siya ng oras. Sa bodega, sinubukan niyang hanapin ulit ang mga dokumentong may pangalan ni Arturo Valencia. Ngunit pagdating niya doon, hinarang siya ng security. Sorry, sir, sabi ng guard. May bagong memo galing sa management. Bawal na pong pumasok dito ang sinuman maliban sa mga taga-archive.
Tumingin si Mateo sa guard. Sino ang nag-utos niyan? Si Sir Marco Valencia po. Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Alam ni Marco na may alam na siya. O malapit nang makaalam. Kailangan niyang maunahan ito. Nagpanggap siyang sumunod at bumalik sa kanyang maliit na desk sa labas. Ngunit ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Kailangan niya ng access. Kailangan niya ng pruweba. Habang nag-iisip, napansin niya ang computer sa katabing cubicle. Isang computer ng isang empleyado na nakalive. Kung magkakaroon lang siya ng access sa network ng kumpanya, baka may makita siyang digital na kopya ng mga dokumentong iyon. Nang mananghalian at halos walang tao sa kanilang palapag, sinubukan niyang buksan ang computer. Nakalock. Kailangan ng password. Kailangan mo ng tulong. Isang boses mula sa kanyang likuran. Silio, isang bata-batang empleyado mula sa kabilang departamento. Palagi itong humingiti sa kanya, isa sa iilang tao sa opisina na hindi tumitingin sa kanya na parang basura. Hindi. Sinusubukan ko lang sana di. Nautal na sagot ni Mateo. Hayaan mo, tulungan na kita, sabi ni Leo, lumapit ito at may pinindot sa keyboard. Sa isang iglap, bumukas ang computer. May universal access kami in case of emergency. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Salamat, Leo. Malaking tulong to, pasasalamat ni Mateo. Walang problema. Alam mo, bilib ako sa'yo, sabi ni Leo bago umalis. Hindi ka sumusuko kahit anong gawin sa'yo ni Maambel. Naiwan si Mateo sa harap ng computer. Sinimulan niyang maghanap. Sinubukan niyang i-type ang key Arturo Valencia sa search bar ng internal database. Access denied. Sinubukan niya ang key Valencia Trading. Access denied. Lahat ng may kaugnayan sa pangalang iyon ay nakablock. Malinaw na may itinatago si Marco. Habang abala siya sa paghahanap, nakita niya ang isang email sa desktop ng computer. Isang email na tila sinadyang iwan doon. Galing ito sa isang kahina-hinalang address, at ang subject ay Batangas Project Intel. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa isang malaking proyekto ng De Leon Holdings, mga impormasyong na ipapasa sa kanilang pinakamalaking kakumpetensya. At sa dulo ng email, may nakasulat na, Transfer completed as per instructions. Marco Valencia. Ito na. Ito na ang pruweba. Ngunit paano niya ito gagamitin? Kung ipapakita niya ito, malalaman ng lahat na ginamit niya ang computer ng walang pahintulot. Siya pa ang mapapahamak. Habang gulong-gulo ang kanyang isip, muling lumapit si Leo. Nakita mo na, tanong nito, ang boses ay maseryoso na ngayon. Ang ginagawa ni Sir Marco. Nagulat si Mateo. Alam mo, tumango si Leo. Matagal na. Pero natatakot akong magsalita. Malakas siya dito. Pero ikaw, may tiwala sa'yo si Don Ricardo. Kaya mong ilabas ang katotohanan. May kinuha si Leo mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na itim na USB flash drive. Nandyan lahat, bulong ni Leo. Mga kopya ng email, mga bank transfer, lahat ng ebidensya laban kay Sir Marco. Kinopya ko yan mula sa sarili niyang computer. Gamitin mo yan para iligtas ang kumpanya. Nag-aalangang tiningnan ni Mateo ang EXP. Ito na ba ang sagot? Isang bitag ba ito? Salamat, Leo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, sabi ni Mateo, kinukuha ang ESP. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Leo. Gawin mo lang ang tama. Umalis si Leo, iniwan si Mateo na hawak-hawak ang susi sa katotohanan o sa kanyang kapahamakan. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Ito na ang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang EXP sa computer. Nag-pop up ang isang window, humihingi ng password. Sinubukan niya ang password na ibinigay ni Leo. Tama. Nagsimulang mag-load ang mga files. Mga dokumento, mga spreadsheet, mga email. Ngunit bigla, isang kakaibang programa ang nag-run, isang progress bar na may nakasulat na, transferring data. Saan? Saan ito nagta-transfer? Bago pa niya ma-unplug ang HSD, isang malakas na sigaw ang narinig niya mula sa pinto. Security!
Si Isabela. Nakatayo ito sa may pinto, kasama ang head ng AK at ilang mga guard. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkadismaya. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ma'am, we have a security breach, sabi ng AK head, nakatingin sa kanyang monitor. May nagta-transfer ng data mula sa computer na iyan papunta sa server ng kalaban nating kumpanya. Pumasok ang mga guard sa cubicle. Tinuro ng AK head ang screen, kung saan malinaw na nakikita ang e-address ng De Leon Holdings na nagpapadala ng impormasyon sa e-address ng kanilang rival company. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Mateo, ang kanyang kamay ay nasa mouse pa rin, at ang itim na visgo ay nakasaksak pa rin sa computer. Ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Ang bitag ay perpektong isinara. Hulihin siya, utos ni Isabela, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Nahuli siya. At sa pagkakataong ito, mukhang wala na siyang kawala. Gusto ni Isabela na maniwala. Isang bahagi sa loob niya, isang maliit, katawa-tawa, at desperadong bahagi, ay gustong maniwala na nagkakamali lang sila. Na may ibang paliwanag. Na ang lalaking nagligtas sa kanya at nagpakalma sa kanya sa loob ng elevator ay hindi isang traidor. Ngunit ang ebidensya sa harap niya ay malinaw. At masakit. Dinala nila si Mateo sa boardroom. Siya, si Marco, ang head ng AV at ang head ng legal department. Si Mateo ay nakaupo sa isang silya sa gitna, binabantayan ng dalawang guard. Ma'am Bell, Sir Marco, nagsimula ang AK head. Ang AKSB na ginamit ni Amy Reyes ay naglalaman ng isang malicious software. The moment na isinaksak ito at inilagay ang password, automatic itong kokopya ng mga peeling files mula sa ating server at ipapadala sa isang external address na pagmamay-ari ng ating kakumpetensya. Inilapag ni Marco ang isang folder sa mesa. At hindi lang yan, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan na para bang siya ang pinakanasasaktan sa lahat. Nag-imbestiga ang accounting department. May mga malalaking halaga ng pera na pumasok sa bank account ng nanay ni A. Reyes sa loob ng nakaraang linggo. Mula sa isang offshore account na na-trace namin sa parehong kumpanyang pinadalhan niya ng data. Ipinakita niya ang mga bank statement. Naroon nga. Halos kalahating milyong piso. Lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Isabela. Ang tseke ng lolo niya. Ang paghingi nito ng tulong. Lahat ba yon ay isang palabas lang? Isang drama para pagtakpan ang kanyang tunay na motibo. Tumingin siya kay Mateo. Hinahanap niya ang anumang bakas ng pagsisisi ng takot. Ngunit ang nakita niya lang ay isang kalmadong mukha. Isang mukha na tila pagod na sa pakikipaglaban. Hindi ko po ginawa yan, mahinang sabi ni Mateo, nakatingin ng diretso sa kanya. Bitag po yan. Bitag, tumawa si Marco, isang tawang puno ng pang-uyam. Mateo, nakita ka namin. Ikaw ang nagsaksak ng EFXB. Ikaw ang nag-type ng password. Nasa pangalan ng nanay mo ang bank account. Sino ang maniniwala sa'yo? Si Leo po, sabi ni Mateo. Si Leo ang nagbigay sa akin ng EFXB. Sinabi niya na ebidensya raw iyon laban sa'yo, Marco. Hinanap nila si Leo. Pero wala na ito. Nag-file daw ito ng immediate resignation kaninang umaga. Nawala na parang bula, kasama ang lahat ng pag-asa ni Mateo. Lahat ng piraso ng ebidensya ay nakaturo sa iisang direksyon. Sa iisang tao. Bumigat ang dibdib ni Isabela. Naalala niya ang sinabi ni Marco sa ospital. May iba siyang plano. Ginagamit niya si Mateo. Siguro tama si Marco. Siguro, ginamit nga lang siya ng lolo niya. At si Mateo ang naging biktima sa laro ng mga makapangyarihan. O baka naman, kasabwat talaga ito mula pa sa simula. Hindi niya na alam. Gulong-gulo na ang isip niya. Ang tanging malinaw ay kailangan niyang gumawa ng desisyon. Bilang pinuno. Bilang isang De Leon. Nasaan si Lolo, tanong niya. Kadarating lang niya mula sa airport, sagot ni Marco. Papunta na siya dito. Pero Belle, kailangan nating magdesisyon ngayon. Bawat segundong lumilipas, mas maraming data ang nawawala. Presyon. Iyon ang nararamdaman niya. Ang bigat ng buong kumpanya sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukan niyang hanapin ang imahe ng isang prinsesa sa tour, ang babaeng walang kinatatakutan, ang babaeng kayang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Mateo, ang nakita lang nito ay ang mga mata ng lalaking nagligtas sa kanya. Mga mata ngayon ay puno ng pagkadismaya. Hindi sa kanya, kundi para sa kanya. Na para bang sinasabi, akala ko iba ka. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Don Ricardo. Tiningnan niya ang lahat ng naroroon at ang kanyang mga mata ay huminto kay Mateo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang malalim na kalungkutan. Isang malalim na pagkabigo. Ano nang nangyayari dito? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat, bawat detalye, bawat ebidensya. Habang nagsasalita si Marco, nakatingin lang si Don Ricardo kay Mateo. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito kumikilos. Nang matapos si Marco, lahat ay tumingin kay Isabela. Hinihintay ang kanyang hatol. Ang buong buhay niya, hinangad niya ang sandaling ito. Ang sandali na maipapakita niya sa kanyang lolo na karapat-dapat siya. Na matatag siya. Na kaya niyang protektahan ang kanilang pamana. Tumingin siya kay Mateo. Sa huling pagkakataon, hinanap niya ang anumang pag-aalinlangan. Ngunit wala. Tumingin siya sa kanyang lolo pagkatapos ay kay Marco. At sa wakas, tumingin siya sa mga miyembro ng board. Inipon niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. I was wrong to trust you, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig ngunit pilit niyang pinatatag. Tinitigan niya si Mateo ng diretso sa mata, pilit na itinatago ang sakit na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. Dalhin niyo na siya. 2 salita. Iyon lang. Ngunit sa 2 salitang iyon, naramdaman niya ang pagguho ng isang bagay sa loob niya. Tumayo ang mga guard at hinawakan ang mga braso ni Mateo. Hindi ito pumalag. Hindi ito nagsalita. Habang dinadala siya palabas, tumingin siya kay Isabela sa huling pagkakataon. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang pagkadismaya. Ang tanging naroon ay isang malalim na kalungkutan. At awa. Awa para sa kanya. Tumalikod si Isabela. Ayaw niyang makita. Pumasok ang pulisya. Dinakip si Mateo at dinala sa elevator. Nang magsara ang pinto ng elevator, nagsara rin ang pinto sa puso ni Isabela. Iniwan siyang mag-isa sa boardroom, kasama ang tagumpay na mailasa ng abo, at ang katahimikang mas maingay pa sa pinakamalakas na sigaw. Lahat ay nawala. Dapat ay tagumpay ang lasa nito. Nakaupo si Isabela sa kanyang malawak na opisina, napapaligiran ng katahimikan na dati kanyang hinahanap. Naalis na ang problema. Naalis na si Mateo. Ang kumpanya ay ligtas na. Ngunit walang tamis. Walang kasiyahan. Ang tanging naroon ay isang malawak na espasyo, isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At muli, nakita niya ang huling tingin ni Mateo. Hindi galit. Hindi panunumbat. Kundi awa. Bakit awa? Siya dapat ang kaawaan. Siya ang biktima ng panloloko. Pero bakit pakiramdam niya, siya ang talo? Hindi siya mapakali. Tumayo siya at sinimulang suriin muli ang lahat. Bilang isang sihi, ito ang kanyang kalakasan, ang paghahanap ng butas, ng mga bagay na hindi nagtutugma. Ipadala mo sa akin ang lahat ng security footage mula kahapon, utos niya sa kanyang sekretarya. Sa kanyang computer, pinanood niya ang bawat anggulo. At doon, nakita niya ito. Si Leo. Ang empleyadong nagbigay ng ESP. Nakita niya itong nag-abot ng ESP. Ngunit nang pinanood niya ito ng mabuti, sa slow motion, may napansin siya. Ang mga kilos ni Leo ay hindi kilos ng isang bayani. Ang mga mata nito ay laging palingalinga na para bang may hinahanap. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi ito ang kilos ng isang taong sigurado sa kanyang ginagawa. Ito ang kilos ng isang taong takot. Isang taong may inuutos lang. Isang maliit na butas. Ngunit sapat na para magsimula. Sinubukan niyang kalimutan. Ngunit ang imahe ni Mateo na nag-aalaga sa kanyang ina ay bumabalik. Ang boses ni Aling Nena na nagsasabing, manang-mana sa tatay niya, kung hindi lang sila naloko ng kasosyo nila noon.
hindi na niya natiis. Walang paalam, kinuha niya ang kanyang susi at nagmaneho. Hindi pa tungo sa isang mamahaling restaurant o sa isang business meeting. Nagmaneho siya pabalik sa Tondo. Nang pumarada ang kanyang sasakyan sa pamilyar na eskinita, ang mga tao ay napatingin. Ngunit ngayon, hindi na pandidiri ang nasa kanyang mga mata, kundi isang layunin. Kumatok siya sa pinto ng bahay ni Mateo. Binuksan ito ni Aling Elia. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagod at kalungkutan, ngunit walang galit. Ineng, mahinang sabi nito. Ako po si Isabela, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Gusto ko po sanang humingi ng tawad. Hindi nagsalita si Aling Elia. Pinagbuksan lang siya nito ng pinto at sinenyasan na pumasok. Naupo si Isabela sa isang upuang kahoy. Ang buong bahay ay puno ng alaala ni Mateo. Hindi ko po alam kung bakit niyo ito ginagawa sa anak ko. Nagsimulang magsalita si Aling Elia, ang boses ay basag. Pero isa lang ang alam ko. Ang anak ko ay hindi magnanakaw. Ang asawa ko ay hindi manluloko. Tumayo ito at lumapit sa lumang bowl na kahoy sa isang sulok. Ang bowl na nakita ni Isabela na binuksan ni Mateo. Tingnan mo, Ineng, sabi ni Aling Elia, binubuksan ang bowl. Ito ang buhay ng asawa ko. Ito ang pinagmulan ng anak ko. Hukom ka. Inilabas nito ang mga laman. Mga lumang gamit, mga tornilyo. At pagkatapos ang sobre. Kinuha ni Isabela ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang litrato. Ang kanyang lolo. At isang lalaking hindi niya kilala, ngunit ang mga mata nito ay katulad ng mga mata ni Mateo. Puno ng pangarap. At ang sulat sa likod. Ang mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang mga pangalang malinaw na nakasulat, Ricardo Valencia. Sino po siya? Tanong ni Isabela, tinuturo ang ama ni Mateo sa litrato. Si Elias, sagot ni Aling Elia. Isang inventor. Isang engineer. Ang pinakamagaling na tao na nakilala ko. Sa ilalim ng litrato may isa pang folder. Kinuha ito ni Isabela. Mga lumang blueprint. Mga disenyo ng isang makina. Ang mga guhit ay detalyado at komplikado. At sa isang iglap, parang huminto ang kanyang paghinga. Ang disenyo. Pamilyar ito. Ito ang disenyo ng orihinal na auto sorter machine, isang revolusyonaryong produkto na nagpasikat sa Valencia trading bago pa ito nalugi. Ang produktong iyon ang naglagay sa pangalan ni Arturo Valencia sa mapa ng industriya. Ngunit ang pangalan sa blueprint na hawak niya ay hindi Arturo Valencia. Nakasulat dito, Elias Reyes. De Leon Reyes Innovations. Kinilabutan si Isabela. Ang kasinungalingan. Ang lalim ng kasinungalingan. Nagpaalam siya kay Aling Elia at nagmamadaling bumalik sa mansyon. Dala-dala niya ang mga ebidensya na parang mga sagradong dokumento. Pagdating niya, dumiretso siya sa opisina ng kanyang lolo. Naabutan niya itong nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Lolo, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Hindi lumingon si Don Ricardo. Alam ko, mahinang sagot nito. Lolo, si Mateo inosente siya. Si Marco siya ang may kasalanan. Ang pamilya niya di. Alam ko, ulit ni Don Ricardo, mas may diin. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na kalungkutan at paghihintay. Hindi ako naniwala kahit isang segundo na may kasalanan si Mateo, sabi ni Don Ricardo, ang bawat salita ay may bigat. Ang totoong pagsubok, Isabela, ay hindi para sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ito ay para sa'yo. Gusto kong makita kung ang puso mo ba ay kasing tigas pa rin ang toring ito, o kung may kakayahan ka pang hanapin ang katotohanan kahit masakit. Gusto kong makita kung mananaig ba ang dugo ng isang De Leon o ang bulong ng isang Valencia. Napaiyak si Isabela. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Lumapit ang kanyang lolo at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Ngayon, dahil pinili mo ang tama, sabi nito. Sabay nating alamin ang buong katotohanan. At sabay nating itatama ang lahat ng mali. Malamig ang sahig ng selda. Matigas ang higaang bakal.
Ngunit para kay Mateo, mas matigas ang katotohanan na bumabalot sa kanya. Nakakulong siya. Ikinulong dahil sa isang kasalanan na hindi niya ginawa, dahil sa isang bitag na perpektong inilatag para sa kanya. Pero hindi ang rehas na bakal ang pinakamasakit. Hindi ang malamig na simento. Kundi ang huling tingin ni Isabela. Ang tingin ng isang taong pinili na huwag maniwala. Ang tingin ng isang taong sinukuan na siya. Ilang oras siyang nakaupo lang, nakatitig sa kawalan. Iniisip niya ang kanyang ina. Sino ang mag-aalaga dito? Paano na ang mga gamot nito? Bigla, narinig niya ang tunog ng mga yabag na papalapit. Isang pulis ang huminto sa tapat ng kanyang selda. Reyes, sabi ng pulis. May nagpiyansa sa'yo. Napakunot ang noo ni Mateo. Piyansa? Sino? Binuksan ng pulis ang selda. Malaya ka na for now. Naglalakad siya palabas ng presinto, lito at hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Paglabas niya sa pinto, isang itim at pamilyar na kotse ang nakaparada. Bumukas ang bintana sa likod. Si Don Ricardo. Sakay na, iho, sabi ng matanda, ang kanyang boses ay kalmado. Sumakay si Mateo. Walang nagsalita sa simula. Ang katahimikan ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Bakit po, sa wakas ay tanong ni Mateo. Bakit niyo po ako pinagpiyansa? Tumingin sa kanya si Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahil may utang ako sa'yo. May utang ako sa ama mo. Ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat. Ang pagkakaibigan nila ni Elias. Ang kanilang mga pangarap. Ang pagsali ni Arturo Valencia bilang investor. At ang unti-unting pananabotahe ni Arturo, ang pagnanakaw nito sa disenyo ni Elias, at ang pagpapabagsak nito sa kanilang munting kumpanya. Nakinig si Mateo, ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng nawala sa kanila. Ang lahat ng paghihirap ng kanyang ina. Ang maagang pagkamatay ng kanyang ama. Lahat dahil sa kasakiman ng isang tao. Patawad, Mateo, sabi ni Don Ricardo. Dahil sa takot kong masira ang pangalan ng De Leon, hinayaan kong manahimik. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi nakapagsalita si Mateo. Napakabigat ng katotohanan. Ihininto ng kotse sa harap ng isang maliit at tahimik na coffee shop. May naghihintay sa atin sa loob, sabi ni Don Ricardo. Pagpasok nila, sa isang mesa sa sulok, nakaupo ang isang tao. Nang lumingon ito, natigilan si Mateo. Si Isabela. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang malamig at matigas na prinsesa ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng mukhang nasasaktan at nagsisisi. Tumayo ito. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hindi alam ni Mateo kung anong sasabihin. Galit? Dapat ba siyang magalit? Patawarin mo ako, pagpapatuloy ni Isabela. Nabulag ako. Nagpadala ako sa kasinungalingan. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Mateo. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang sakit. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Pag-unawa. Tumango lang si Mateo. Iyon lang ang kailangan ni Isabela. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata na mabilis niyang pinunasan. Kailangan nating patunayan ang inosensya mo, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay nagkaroon na muli ng determinasyon. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Inilapag niya sa mesa ang mga blueprint na nakuha niya mula kay Aling Elia. Ito ang simula. Sa loob ng coffee shop na iyon, nagsimula silang magplano. Ang dating magkaaway ay ngayon ay magkakampi. Pinagdugtong-dugtong nila ang mga pangyayari. Ang pag-alis ni Leo. Ang mga dokumento sa bodega. Ang mga bank transfer. Kailangan nating mahanap si Leo, sabi ni Mateo. Siya ang susi. Ngunit paano, tanong ni Isabela. Nawala na siya. May isa pang tao, sabi ni Don Ricardo. Isang taong matagal nang nananahimik dahil sa takot. Ang dating sekretarya ni Arturo Valencia. Si Mang Jose. Binigay ni Don Ricardo ang address. Isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision sa Bulacan. Kinagabihan, pinuntahan ni Mateo at Isabela ang bahay.
Sila lang dalawa. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nagbukas ng pinto. Si Mang Jose. Nang makita niya sila, ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot. Wala akong alam, sabi nito, akmang isasara ang pinto. Sandali lang po, pigil ni Mateo. Wala po kaming masamang intensyon. Gusto lang po naming malaman ang katotohanan tungkol kay Elias Reyes. Napatigil ang matanda nang marinig ang pangalan. Inilabas ni Mateo ang litrato ng kanyang ama. Anak po niya ako. Tumingin si Mang Jose sa litrato, pagkatapos ay sa mukha ni Mateo. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matagal ng kinikimkim na kalungkutan. Napakabuting tao ng tatay mo, sabi ni Mang Jose, ang boses ay nanginginig. Napakabuting tao na niloko lang ng dalawang demonyo. Pinapasok niya sila. Sa loob ng kanyang maliit na bahay, ikinuwento niya ang lahat. Ang bawat pandaraya, ang bawat paninirang puri na ginawa ni Arturo Valencia, na tinulungan ng sarili nitong anak na si Marco. Natakot akong magsalita, sabi ni Mang Jose, napayuko. Pinagbantaan nila ang pamilya ko. Mang Jose, kailangan po namin ang tulong niyo, sabi ni Isabela. Kailangan po naming ilabas ang katotohanan. Umiling si Mang Jose. Hindi ko kaya. Masyado silang makapangyarihan. Hindi po kayo nag-iisa, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay matatag. Magkasama po tayo dito. Pinag-isipan ng matanda. Tumingin ito sa litrato ni Elias, at pagkatapos ay sa determinasyon sa mga mata ni Mateo at Isabela. Tumango ito ng dahan-dahan. May itinatago akong mga dokumento. Mga kopya ng orihinal na kontrata, mga audio recording ng mga usapan nila, sabi nito. Pero delikado. Kung gusto niyong makuha, kailangan nating magkita sa isang lugar na sikreto. Nagbigay ito ng address. Isang lumang simbahan sa Pampanga. Bukas ng gabi, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At mag-iingat kayo. Tumingin ito kay Isabela. Mag-ingat kayo kay Marco Valencia. Ang batang iyon mas malupit pa kaysa sa kanyang ama. Ang hangin sa loob ng boardroom ay mabigat sa kapangyarihan at kasakiman. Nakatayo si Marco Valencia sa gitna, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid. Siya ang bida. Siya ang tagapagligtas. Dahil sa kapabayaan at maling pamumuno na nagresulta sa isang malaking security breach, sabi ni Marco, nakatingin sa mga miyembro ng board, ay malinaw na kailangan natin ng isang bagong direksyon. Isang bagong leader. Kaya naman, ipinapatawag ko ang botohang ito para alisin si Don Ricardo de Leon bilang chairman at si Isabela de Leon bilang si. Nagkaroon ng bulungan. Ang plano ni Marco ay perpekto. Ginamit niya ang kasalanan ni Mateo para palabasin na mahina ang pamumuno ng mga de Leon. Nakangiti si Marco. Alam niyang panalo na siya. Hawak na niya sa liig ang kumpanya. At bigla, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa mga bulungan. Lahat ng mata ay napunta sa pinto. Nakatayo doon si Isabela. Ang kanyang suot ay simple ngunit elegante. Ang kanyang mukha ay kalmado. Wala na ang dating lamig, napalitan ito ng isang matatag na kumpiyansa. At sa tabi niya, si Mateo Reyes. Nakasuot ng malinis na damit, nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay walang takot. Natigilan si Marco. Ang kanyang perpektong ngiti ay bahagyang naglaho. Anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba nakakulong ka? Nakalimutan mo yata, Marco, sagot ni Isabela, ang kanyang boses ay malinaw at malakas habang naglalakad sila papasok. Ang isang tao ay inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala. At narito kami para patunayan iyon. Huminto sila sa gitna ng silid, kaharap si Marco. Hindi ko alam kung anong laro ito, Bel, sabi ni Marco, pilit na binabalik ang kanyang kumpiyansa. Pero tapos na. Nahuli na namin ang traidor. Nagkakamali ka, sabi ni Isabela. May traidor sa kumpanyang ito. Pero hindi si Mateo Reyes. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Sa loob ng maraming taon, naniwala kayo sa isang kasinungalingan. Naniwala kayo na ang De Leon Holdings ay umunlad dahil sa sarili nitong galing. Ngunit may isang bahagi ng kwento na hindi ninyo alam. Sinenyasan niya si Mateo. Huminga ng malalim si Mateo at nagsalita.
Ang pangalan ko po ay Mateo Reyes. Anak ako ni Elias Reyes. Ipinakita niya sa screen ang litrato ng kanyang ama at ni Don Ricardo. Ang tatay ko, pagpapatuloy ni Mateo, ay isang inventor. Siya, kasama si Don Ricardo, ang bumuo ng orihinal na konsepto ng marami sa mga teknolohiyang ginagamit natin ngayon. Sila ang De Leon Reyes Innovations. Nagulat ang mga miyembro ng board. Ngunit sila ay niloko, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay nag-aapoy sa galit. Niloko sila ng kanilang business partner. Isang taong nagpanggap na kaibigan, ngunit isang ahas na naghihintay lang ng pagkakataon para manuklaw. Isang taong nagnakaw ng mga ideya, nagmamanipula ng mga kontrata, at nagpabagsak sa kanila. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Isang taong nagngangalang Arturo Valencia. Ang ama mo. Namutla si Marco. Kasinungalingan. Walang katibayan yan. Sigurado ka, tanong ni Isabela. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Mang Jose, ang dating sekretarya ni Arturo, nanginginig ngunit determinado. Ako ang katibayan, sabi ni Mang Jose. Inilabas niya ang mga dokumento, ang mga audio recording. Ipinakita niya ang lahat. Ang orihinal na kontrata na pinirmahan ni Elias. Ang mga peking dokumento na ginawa ni Arturo. Ang boses ni Arturo sa recording, ipinagmamalaki ang kanyang panluloko. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang ama ay nakalantad na. At hindi pa dyan nagtatapos, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay matatag. Ang kasakiman ay namamana. Ang ginawa ni Arturo Valencia sa aking ama ay siya ring ginagawa ngayon ni Marco Valencia sa kumpanyang ito. Ipinakita nila ang ebidensya ng pandaraya ni Marco sa Batangas Project. Ang testimonya ni Leo na nahanap nila sa tulong ni Mang Jose. Ang mga bank account na nagpapatunay na si Marco ang nagpadala ng pera sa account ng ina ni Mateo, para palabasin na si Mateo ang may kasalanan. Wala nang masabi si Marco. Bawat ebidensya ay isang pako sa kanyang kabaong. Sa wakas, tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Marco, pinalaki kitang parang tunay kong apo, sabi nito. Ang ama mo ay naging kaibigan ko bago niya kami nilinlang. Naniwala ako na iba ka. Ngunit mali ako. Humarap si Don Ricardo sa board. Ako ay nagkasala. Nagkasala ako ng pananahimik. Dahil sa takot, hinayaan kong manalo ang kasamaan. Ngayon, itatama ko ang lahat. Hindi. Bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay ligaw. Hindi niyo to magagawa sa akin. Akin dapat ang kumpanyang ito. Pinaghirapan ito ng ama ko. Hindi ito pinaghirapan ng ama mo, sigaw ni Isabela. Ninakaw niya ito. Sa puntong iyon, isang bagay ang nabali sa loob ni Marco. Ang kanyang mukha, na dati kalmado at kalkulado, ay naging mukha ng isang desperadong hayop na na-corner. Mabilis siyang kumilos. Mula sa bulsa ng kanyang coat, may dinukot siya. Isang matulis na letter opener. Sa isang iglap, hinila niya si Isabela at itinutok ang letter opener sa lig nito. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makikinabang dito. Napatigil ang lahat. Ang mga guard ay hindi makalapit. Nanginginig si Isabela, hindi sa takot kundi sa galit. Ngunit si Mateo, sa gitna ng kaguluhan, ay nanatiling kalmado. Marco, itigil mo na to, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng takot. Tapos na ang laro. Hindi pa. Hanggat hawak ko siya, may laban pa ako. Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang habol mo ba ay ang pamana? Ang legacy? Marco, ang tunay na pamana ay hindi ang pera o ang kumpanya. Ito ang pangalan na iiwanan mo. Ang karangalan. Isang bagay na matagal nang nawala sa pamilya niyo. Ang mga salita ni Mateo ay tumagos kay Marco. Karangalan. Isang salitang hindi niya narinig mula sa kanyang ama. Sa saglit na pag-aalinlangan ni Marco, sa saglit na pagkalito nito sa mga salita ni Mateo, iyon ang pagkakataong hinintay nila. Mabilis na kumilos ang mga security. Nahawakan nila ang braso ni Marco. Nabitawan nito ang letter opener. Tapos na. Tumakbo si Isabela, hindi palayo, kundi papalapit kay Mateo.
Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, bulong niya, ang kanyang mga luha ay tumutulo na sa wakas, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Hinawakan siya ni Mateo. Sa gitna ng gulo, sa harap ng lahat, naramdaman nilang dalawa ang kapayapaan. Ngunit sa likod nila, habang dinadala ng mga pulis si Marco palabas, tumingin ito sa kanila ng may ngisi. Isang ngising puno ng lason. Akala niyo tapos na, bulong nito. Hindi pa. Ang katahimikan na naiwan sa boardroom matapos ang kaguluhan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Nakatayo si Mateo sa gitna ng lahat, hawak pa rin ang mga kamay ni Isabela. Ang init ng kanyang palad ay ang tanging bagay na nagpapatunay na totoo ang lahat ng nangyari. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapagsalita. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong pagkagulat, kahihiyan at paghanga. Dahan-dahang lumapit si Don Ricardo sa kanila. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na kapayapaan. Sa loob ng mahabang panahon, nagsimulang magsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na silid. Hinahanap ko ang tamang tao na magmamana ng kumpanyang ito. Isang taong hindi lang matalino ang isip kundi may puso rin. Tumingin siya sa kanyang apo. Akala ko ikaw yon, Isabela. Matalino ka, matapang. Ngunit ang puso mo ay nakakulong sa toreng ito. Yumuko si Isabela, tinatanggap ang katotohanan. At pagkatapos, dumating siya, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang tingin ay bumaling kay Mateo. Isang tao mula sa wala. Isang taong walang yaman, walang kapangyarihan. Ngunit mayroon siyang isang bagay na wala ang karamihan sa atin dito. Huminga siya ng malalim. Mayroon siyang integridad. Mayroon siyang malasakit. Mayroon siyang puso. Tumingin si Don Ricardo sa buong board. Mga Ginoo, natagpuan ko na ang aking tagapagmana. Isang nakabibinging katahimikan. Ipinapakilala ko sa inyo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang bagong sisi ng De Leon Legacy Holdings si Ginoong Mateo Reyes. Parang isang kulog na yumanig sa buong silid ang anunsyo. Maging si Mateo ay hindi makapaniwala. Napatingin siya kay Don Ricardo, pagkatapos ay kay Isabela. Hindi ko po kaya. Hindi ko po ito matatanggap. Paano? Siya. Isang basurero. Isang sisi. Mumiti si Isabela. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Mateo. Kaya mo, bulong niya. Nararapat sa'yo to, sa inyo ng tatay mo. Tumingin siya sa kanyang lolo. Lolo, tama po kayo. Hindi pa ako handa. Ngunit handa akong matuto. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo. Pero hindi mo to gagawing mag-isa. Nandito ako. Tutulungan kita. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mateo. Hindi ito tungkol sa posisyon. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtupad sa isang pangarap na ninakaw. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng karangalan sa pangalan ng kanyang ama. Dahan-dahan tumango si Mateo. Isang bagong kabanata ang nagsimula para sa De Leon Legacy Holdings. Isang kabanata ng pagbabago ng katotohanan at ng puso. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo si Mateo sa rooftop ng De Leon Legacy Tower. Ang dating tore na tinitingala niya lang mula sa malayo ay ngayon ay kanyang pinamumunuan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, nakatayo si Isabela. Ang malamig na prinsesa ay matagal nang nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng masaya, malaya at umiibig. Ang ganda dito sa itaas, no, sabi ni Isabela, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Sagot ni Mateo habang tinitingnan niya ang tanawin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga nagtataasang gusali ng bis. Nakatutok ito sa isang malayong lugar. Isang lugar na puno ng maliliit at magkakadikit na bahay. Tondo. Barangay Pag-asa. Ano nang iniisip mo? Tanong ni Isabela. Ngumiti si Mateo. Iniisip ko ang unang proyekto ko bilang si. Bumaling siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang bagong pangarap. Gusto kong magtayo ng isang foundation. Isang community fund at isang vocational training center. Doon sa Barangay Pag-asa. Napangiti si Isabela.
Ang puso ng lalaking minahal niya ay hindi nagbago. Kahit gaano kataas ang kanyang narating, ang kanyang mga paa ay nakatapak pa rin sa lupa. Iyan, sabi ni Isabela, ang pinakamagandang business proposal na narinig ko sa buong buhay ko, Dilisi. Hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pangako ng isang kinabukasan na sabay nilang bubuin. Sa ibaba, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit sa itaas ng tore, sa pagitan ng isang dating basurero at isang dating prinsesa, isang bagong pamana ang isinilang. Isang pamana na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa laki ng puso. Isang pamana ng pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ni Mateo at Isabela. Isang kwento ng puso at pamana. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sa bawat kabanata na aking isinulat, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong pananabik, at ang inyong pagmamahal sa ating mga bida. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mundo ng tondo at ng matataas na tore, isang paglalakbay sa puso ng isang taong mayaman at ng isang taong salat sa yaman. Sa bawat salita, sa bawat tagpo, ninais kong iparating ang isang simpleng mensahe, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang damit, sa kanyang tirahan, o sa laman ng kanyang pitaka. Ito ay nakikita sa kabutihan ng kanyang puso, sa tapang niyang manindigan para sa tama, at sa kakayahan niyang magpatawad. Naway ang kwento ni Mateo at Isabela ay magsilbing paalala na sa kabila ng mga pagsubok at kasinungalingan, ang pag-ibig na totoo at ang pag-asa ay laging mananaig. Kung mayroon mang aral o damdamin na tumatak sa inyong puso mula sa kwentong ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatatak sa ating mga puso. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.